Ang silid ng alingawngaw. Ang kwentong ito ay batay sa aklat ng Isayas 50, Isatandang bawas 2. Mga tao ng Israel, hindi mahina ang bisig ng Panginoon upang kayo'y iligtas. Hindi rin bingi ang kanyang mga tainga, upang hindi marinig ang inyong pagdaing. Ngunit ang inyong mga kasalanan ang naghiwalay sa inyo at sa inyong Diyos. Dahil dito, itinago niya ang kanyang mukha sa inyo, at hindi niya kayo dinirinig. Ang silid ng alingawngaw. Nakatayo si Elias Van sa tuktok ng kanyang imperyo, isang gusaling yari sa salamin at bakal na sagisag ng kanyang ambisyon, habang nakatanaw sa malawak na lungsod. Sa ibaba, umuugong ang kaguluhan, isang sinfonya ng busina at nagmamadaling mga yapak. Ngunit dito sa kanyang penthouse office, nangingibabaw ang nakakabahalang katahimikan. Isa siyang higante ng industriya, isang arkitektong ang mga disenyo ay nagmarka sa mga kalangitan ng iba't ibang bansa. Isang taong itinayo ang kanyang mga pangarap tungo sa realidad. Ngunit si Elias ay lubos na nag-iisa. Iniwan siya ng kanyang asawang si Sarah 5 taon na ang nakalipas. Ang mga munting pakiusap nito, para sa koneksyon ay nalunod sa walang katapusang paghahabol niya ng susunod na proyekto. Ang kanyang anak na si Clara, ngayoy isang matatag na babae, ay nag-alok lamang ng magalang ngunit malamig na paggalang, isang manipis na tabing na tumatakip sa mga taon ng pagpapabaya. Ang kanyang mga tagumpay ay tila hungkag. Ang kanyang mga nakamit ay parang mga libingan para sa kaluluwang hindi na niya makilala. At ang Diyos ay tila isang konsepto mula sa nakalimutang kabataan. Isang malayong, mabait, ngunit tila wala at tahimik na may-ari ng sansinukob. Naalala ni Elias ang mga lumang himno, ang maalab na panalangin ng kanyang kabataan. Minsan, sa kalaliman ng gabi, sinusubukan pa rin niyang bumulong sa langit. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila bumabalik mula sa gintong kisame. Nagiging hungkag na alingawngaw. Madalas niyang maalala ang talatang binabanggit noon ni Sarah, isang sipi mula sa Isayas. Umuugong ito sa gilid ng kanyang alaala, isang pangakong kalahati lamang ang naalala. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli upang hindi makapagligtas, ni ang kanyang tainga ay mabigat upang hindi makarinig. Ngunit hindi niya kailanman maalala ang ikalawang bahagi. Ang mahalaga, ngunit nakapapahamak na bahagi. Ang kanyang buhay ay tila patunay ng unang bahagi, sa isang baluktot na paraan. Ayang magligtas ng kamay ng Diyos, ngunit hindi siya inililigtas. Ayang makarinig ng tainga ng Diyos, ngunit puro katahimikan ang kanyang nadarama. Palihim niyang sinisisi ang Diyos, hindi lantaran, kundi sa tahimik na dalamhati na bumabalot sa kanya tuwing gabi. Nasaan ka? Bakit hindi ka sumasago? Ang mitsa ng lahat ay dumating hindi sa pamamagitan ng kulog, kundi sa isang tahimik ngunit nakapangingilabot na bulong. Sa isang pilit at malamig na hapunan, tumingin si Clara sa kanya gamit ang mga matang puno ng paihong matigas na determinasyon na nasa kanya. Dad, panimula nito matatag ang tinig, ikakasal na ako. At ayokong ikaw ang maghatid sa akin sa altar. Parang tinamaan ng suntok si Elias. Nawalan siya ng hangin. Clara, bakit? Hindi na tinag ang tingin ng ana. Dahil Dad, hindi mo naman talaga ako kailanman sinamahan. Lagi kang nasa ibang lugar, gumagawa ng ibang bagay. Isa kang mahusay na arkitekto. Pero pader ang itinayo mo, hindi tulay sa pagitan natin. At kailangan ko ng taong maghahatid sa akin sa isang kinabukasang nakabatay sa koneksyon. Hindi lang sa ambisyon. Pinanood niyang lumakad palayo si Clara. Ang kalabog ng takong nito sa marmol na sahig ay parang kampana ng kamatayan. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na wala siyang ginawang mali, na nagbigay siya, na minahal niya ito sa sarili niyang paraan. Ngunit mahina ang kanyang pagtutol, isang guhong harapan. Gabing iyon, nag-isa sa kanyang napakalaking apartment. Ang katahimikan ay umalingaw-ngaw na parang sigaw. Naglakad siya sa kanyang pribadong aklatan. Hinahaplos ang mga gulugod ng mga nakalimutang akla. At naroon ito, isang lumang Biblia na nakabalot sa balat. Ibinigay sa kanya ng kanyang ina ilang dekada na ang nakalipas. Sumayaw ang mga alikabok sa liwanag ng buwan habang binubuksan niya ito. Halos kusa, sa Isayas 50. Bumagsak ang kanyang mga mata sa pamilyar na unang talata. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli upang hindi makapagligtas, ni ang kanyang tainga ay mabigat upang hindi makarinig. At pagkatapos, bumaba ang kanyang paningin sa ikalawa, ang bahaging lagi niyang iniiwasan, ang martilyong sumira sa kanyang awa sa sarili. Ngunit ang inyong mga kasamaan ang naghiwalay sa inyo at sa inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ang siyang nagtago ng kanyang mukha sa inyo, upang hindi niya kayo dinggin. Habang nagboboluntaryo sa isang lokal na kanlungan para sa mga walang tirahan, nagsasalin ng sopas, nakita niya ang hubad na anyo ng pagkatao sa mga desperadong mata. At naramdaman ang isang init na kumalat sa kanyang dibdib,
Isang init na walang kinalaman sa ambisyon at lahat ay may kinalaman sa koneksyon. At isang malamig na umaga ng taglagas, habang naglalakad siya sa isang parke na dati tinatawag niyang walang silbing espasyo. Ang mga dahon, nag-aalab sa pula at ginto, ay gumuguhit ng langit habang nagkakandadurog sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang hangin ay malamig at malinis. Huminto siya sa ilalim ng isang matandang punong roble. Ang mga sanga nito'y nakabuka na parang mga bisik. Pumikit siya, at sa halip na alingawngaw ng katahimikan, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi yon tinig, kundi isang presensya. Isang malalim, banayad, at hindi matatawarang init na yumakap sa kanya. Dumaloy ito sa kanyang mga buto. Pinuno ang hungkag na espasyo sa kanyang dibdib. Pinatahimik ang magulong ugong ng kanyang isipan. Hindi siya nag-iisip tungkol sa Diyos. Nararanasan niya ang Diyos. Isang pag-ibig na napakalawak na pinayuko siya. Isang kapayapaan na napakalalim na nagpatulo ng kanyang mga luha. Hindi siya nananalangin sa isang pader. Nakatayo siya sa presensya. Lubos na kilala, lubos na minahal, lubos na dininig. Ang kamay na kailanman ay hindi naging maikli ay marahang umabot. Hindi upang gibain ang pader para sa kanya, kundi upang alalayan siya habang isa-isang binabaklas, batong puno ng sakit, ang pader na siya mismo ang nagtayo. Ang tainga na kailanman ay hindi naging mabigat ay dininig ang bawat kumisal niya. Ang bawat pag-atubiling hakbang niya patungo sa pagsisisi. Hindi naging totoo ang Diyos sa kabila ng kanyang mga pagkukulang. Naging totoo ang Diyos sa gitna ng kanyang mga pagkukulang. Sa kanyang kahandaang salubungin siya sa guho ng kulungang siya mismo ang lumikha. Patuloy pa ring nagtayo si Elias Vance. Ngunit iba na ang kanyang mga proyekto. Nagdisenyo siya ng mga sentrong panlipunan, abot-kayang pabahay, mga estrukturang nagtataguyod ng koneksyon, hindi lamang ng kalakalan. Ang kanyang mga Sabado at Linggo ay hindi na ginugol sa penthouse, kundi kasama si Clara. Tinutulungan pa itong planuhin ang kasal. Isang masayang saksi sa pag-ibig na minsan ay muntik na niyang isuko. Regular din siyang nakikipag-usap kay Sarah. Isang pagkakaibigang muling nabuo mula sa abo ng kanilang nakaraan. Ikinuwento niya ang kanyang karanasan. Hindi mayabang, kundi may kababaang loob. Ikinuwento niya ang arkitektong nagtayo ng mga pader, at ang Diyos na, sa kabila ng mga pader, kailanman ay hindi tumigil sa pag-abot, hindi tumigil sa pakikinig. Ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli upang hindi makapagligtas, ni ang kanyang tainga ay mabigat upang hindi makarinig. Madalas niyang sabihin, ang kanyang kinig ay umaalingawngaw ng bagong kapayapaan. Hindi ito tungkol sa kakayahan niya, nakikita ninyo. Ito'y tungkol sa ating kahandaang harapin ang ikalawang bahagi. Ngunit ang inyong mga kasamaan ang naghiwalay sa inyo at sa inyong Diyos. Sa sandaling kilalanin mo ang pader na itinayo mo, sa sandaling alisin mo ang unang, nakakatakot na bato, naroon siya. Hindi kailanman tunay na naitago ang kanyang mukha. Ang alikabok lamang ng ating sariling paggawa ang kumaki sa tanawin. Alikabok na, sa isang buntong hiningang puno ng pagsisisi, ay handang hipan ng Diyos palayo. At sa mga salitang iyon, sa tahimik na pananalig na makikita sa mga mata ni Elias, dama ng mga tao ang katotohanan. Nadama nila ang realidad ng isang Diyos na hindi malayo, hindi tahimik, kundi malapit, malalim, at nakabibighaning totoo. Naghihintay lamang sa kabila ng mga pader na maingat nating itinayo sa paligid ng ating mga sarili. Naghihintay upang magligtas, naghihintay upang makinig, naghihintay upang yumaka. Magpakailanman.